Genesis, nilayasan ni Jacob si Laban, ika-31 kabanata. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat daw niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na si Laban ng pagtingin sa kanya. Minsan sinabi sa kanya ni Yahweh, "Magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at sasamahan kita." Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng mga kawan. Sinabi niya sa kanila, "Napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, di na tulad ng dati, subalit di ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses nang binabago niya ang upa sa akin. Ngunit hindi pinapahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban, nang iuupa sa akin ay ang mga tagpi o kaya ay itim, ang buong kawan ay nanganganak ng gayon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ng kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang may tagpi ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may tumugon. Ang wika sa akin, "Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may tagpi." Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na napakita sa iyo sa Betel. Do'y gumawa ka ng isang panata. Pinahiran mo ng langis ang bato bilang alaala. Gumayak ka at iwan mo ang lupaing ito at umuwi ka na sa inyo. Sinabi naman ni Raquel kay Leah, "Wala na kaming mamanahin kay ama. Dayuhan na ang palagay niya sa amin. Pinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos kay ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos." Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang natipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang ama. Wala noon si Laban pagkat naggugupit ng balahibo ng tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Hindi sinabi ni Jacob sa kanyang biyanan ang kanilang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates patungong bundok ng Galaad. Dala ang lahat ng iyang ari-arian. Tinugis ni Laban si Jacob. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kaniyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bundok ng Galaad pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing yaon, si Laban ikinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag aanuhin si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakatayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon sa bundok ng Galaad. Si Jacob ay tinanong ni Laban, "Bakit mo ako nilinlang at tinakas ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng kaldereta at kudyapi. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay kaya kitang saktan, ngunit hindi ko ito gagawin. Sinuswerte ka sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang aanuhin sa anumang paraan. Alam kong kaya mo ginawa ito ay sapagkat sabik na sabik ka ng umi. Ang ipinagdaramdam ko lamang ay ninakaw mo pati ang aking mga Diyos-Diyosan." Sumagot si Jacob, "Natakot po ako na baka hindi niyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon kung makita ninyo ang inyong Diyos-Diyosan sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang narito mga lalaki. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo." Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang 2 aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel.
ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa supot, panapin ng kamelyo at kanyang inupan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Rachel sa kanyang ama, "Huwag po kayo magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y nireregla." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang Diyos-Diyosan. Halos magputok ang dibdib ni Jacob sa tindi ng galit. Tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at kayo na lamang ang paghalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at pahatol tayo sa ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagsama, patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang barako. Sa kawan ninyo hindi ko po pinangahasang kunin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na pinakikita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit niyo ako'y magbayad ng mga anumang nawawala. Baging ito'y nawala sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Yan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binabago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako nang walang kadala-dala. Hindi lingid sa Diyos ang aking suliranin at pagpapakasakit, kaya kagabi hinatulan niya ako." Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan. Pagbunton tayo ng bato at gawin nating alaala." Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng buntong bato. Ito'y tinawag na laban ng Herar, Sahaduta at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob. Ito'y tinawag ni Laban ng Herar, Sahaduta at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, "Ang talumpok na ito ng bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa." Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan." Pagkatapos sinabi ni Laban, "Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntun ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin." At sa ngalan ng Diyos sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos nagpatay siya ng isang hayop at ito inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Pagkatapos, kinaumagahan umina si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Genesis. Humanda si Jacob na salubungin si Esau, 32 kabanata. Si Jacob ay nagpatuloy ng paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Sinabi niya, "Ito ang hukbo ng Diyos," kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugos sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sakop ng bansang Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, "Ako ang abang kapatid mong si Jacob, matagal na akong naninirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipamanhik sa iyo na magkasundo na tayo." Pagbabalik ng mga sugo, sinabi nila, "Nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo." Sinidlang ng takot si Jacob
at labis na nabahala. Kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop upang kung salakayin sila ni Esau ang isang pangkat ay makaligtas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Ngunit hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking mga inanak, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga bisiro, 40 inahing baka at 10 toro, at 2 inahing asno at 10 lalaki. Bawat kawan ay bahala niya sa kanyang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsabay-sabay. Magkakaroon ng pagitan ang bawat pangkat. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon, saan ka pupunta, kaninong mga hayop ito? Sabihin mo ang mga hayop na dala mo'y ipinabibigay ko sa kanya. Sabihin mo rin, kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Pinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong para ay patatawadin siya ni Esau. Kung sila'y magtagpo dahil sa mga laalang padala niya, ang mga alaalang ito'y nauna sa kanya na mahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob doon sa Peniel. Gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog, Habok, ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi siya pagagapi, hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibendisyonan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano pong pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mong malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, muling binuhay ang anak ng pinuno at pinagaling ang isang babae. Samantalang sinasabi ni Jesus sa mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong inyong mga kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hininipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga
manunugtog ng plauta at ang mga maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Nakakita ang dalawang bulag. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At tinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanginuman. Ngunit nang sila'y makalis, ibinalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Nakapagsalita ang isang pipi. Pagkalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Tatapot sinabi ng mga Pariseyo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, ano man ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga lupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magdala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin."